Magandang araw po sa inyo. Ako po ulit si Pastor BJ ng City of God Christian Ministry dito po sa Canada. Pero meron din po tayong mga churches po, City of God Christian Ministry po dyan sa Pilipinas, especially po dyan sa Davao Region at meron din po tayo sa Luzon. Marami po tayong City of God dyan po sa Pilipinas. I hope that you will look po, hanapin niyo po kami para makita niyo po yung City of God sa Pilipinas po. Now, pag-uusapan ho natin ngayon patungkol ho sa dalawang klase ng tao na nagtatayo po ng bahay at kung paano ho ba tayo matatawag na isang matalino or isang wise. Kung kayo po ay nasa ibang bansa o kayo po ay pamilyar doon sa isang famous na bridge dyan po sa USA, meron po tayong tinatawag na Brooklyn Bridge. No, ito po yung isa sa pinakamaganda at pinakamahabang suspended bridge na makikita po natin. Ito po ay sobrang haba po nito, meron po siyang deck at marami pong tao ang pumupunta po dito. This longest bridge, suspended bridge sa US, the Brooklyn Bridge, ay kilala at sikat na pinakamahaba. Ngunit alam niyo po ba na few years back, where actually dyan po sa China, nagsisimula na rin po silang magtayo ng the Dulles Bridge. Ano po itong the Dulles Bridge na ito? Ang bridge po na ito ay nagdudugtong at pinakamahaba po na tulay, pinakamahaba at isa sa pinakamataas po na tulay. Alam niyo po, ito ay suspended, nakahang. Pero ang pundasyon po niya ay nakatayo sa dalawang bundok. So yung dalawang bundok po, pinagdugtong po ng isang mahabang tulay. Ngunit kung kayo po ay matatakot, sabihin niyo nakakatakot naman because yung dalawang bundok pinagdugtong ng isang tulay. Ngunit isa po ito sa pinakamatibay na bridge na tinatayo o natayo. Bakit po? Because yung bridge po na ito ay nakatayo sa matibay, solidong pundasyon ng mga bundok. Hindi po sa lupa. Ngunit tinayo po nila ito sa mga bato, sa mga mabatong bridge, sa mabato pong bundok. Ano ang sinasabi ko? Bakit ko ito kinukwento po sa inyo? Because sa Biblia, ang pag-uusapan ho natin ngayon ay tungkol po sa salita po ng Panginoon Diyos. At hinalintulad po siya sa dalawang klase ng tao na nagtayo daw po ng bahay, na yung isa daw po ay nagtayo sa bundok o sa bato, yung isa naman po ay nagtayo sa sand. Paano ho ba tayong matatawag na wise? In Matthew chapter 7, verses 24 to 29, pag-uusapan ho natin ngayon dito kung paano ho ba matatawag na ang isang tao ay wise o foolish na builder. Kung kayo po ang tatanungin, especially ho dyan sa mga nasa Pilipinas, no? Saan ho ba natin tinatayo yung mga bahay natin? At pag pinag-usapan ho dito ng Panginoon Diyos, when Jesus Christ taught about the wise builder, Jesus hindi lang niya pinag-uusapan yung literal na bahay. Ngunit pinag-usapan dito, hinalintulad ni Jesus, tayo, saan ba natin nilalagay yung pananampalataya natin? Saan ba natin nilalagay yung mga salita ng Diyos na tumatanim sa ating mga puso? Being a wise builder, in the context here, sinasabi po ng Panginoon Diyos that we are wise when we put into practice kung ano yung mga natututunan natin. We are wise if we have a conscious decision on following and acting on the Word of God. Samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng salita ng Diyos patungkol sa paano ba maging wise? Paano ba maging matalino? Paano ba makukonsider ng isang tao ay matalino sa pagtatayo po ng bahay o ng pananampalataya natin? Again, I would like to remind each and every one of us that being wise in the context of our spiritual walk, being wise is a conscious decision on acting on the Word of God. Samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng salita ng Diyos tungkol po sa paano maging wise, paano maging matalino sa mga panahon po nito. Join us sa Global Fire TV. Join us sa City of God Christian Ministry. And I hope that you will be blessed today as we study the Word of God. Again, I would like to thank you for joining us today and have a blessed week. God bless all of you.